Pops, anong ginagawa mo? Nagpupunas-punas. Nagpupunas-punas ka? Habang Wala, may wildfire yata, no? may usok, malapit pa yan. Malapit daw sa, malapit dito eh. Oo? Kaya, nasa unahan lang dito. Huwag sana umabot. Ha? Huwag sana umabot sa atin. Wala. Makikita mo naman ang bundok, wala masyadong ano, pero bakit may wildfire? Sa damo siguro? Ha? Damo. Mga chay, good morning internet, good morning viewers, good morning Washington. Merong wildfire today na malapit lang dito sa aming location. I think 30 minutes away, kaya yung mountain medyo foggy, smoky pala, smoky. So again, nandito pa kami sa Rock Island BG's Travel Plaza. Nandito si GP, kasamahan namin, owner operator, and ako. And then Burdagol, kapatid yung Burdagol, 1590, 1694. Tapos yung isa pang truck doon na Burdagol din, isang truck driver na company driver. So dito ang staging area namin. Bukas bukas ng umaga yung aming unloading. So yung plan sana, yung sinasabi ko sa last previous video, na nag-drive kami papunta doon. Nandun lang yung staging area sa kabila, itatawid ka lang. So kita nyo medyo smoky, no? Kasi ang sunog nandun, no? Kita nyo ang kapal ng smoke doon. Makikita ko dyan sa video niyo yung sunog dito sa Washington. Okay, so this is less than ideal right now. Holy crap. Oh my goodness gracious. Oh my goodness. I've never seen something like this, as my husband just said. This is directly across from our house. Please let the retardant lines hold this. I'm not sure I even have words right now. Travel Plaza, maliit lang siya, parang ordinaryong, parang style 7-Eleven yung style, pero meron siyang ano dito, restaurant sa loob. Then pangit lang dito yung shower. Tatanong lang ako kung magkano yung shower. Then wala silang masyadong stocks ng supply ng mga tools or mga pang tracking, kundi ito lang normal na mga DEF, oil, wiper, that's it. Walang mga accessories ng truck. Pero Travel Plaza siya ng truck. May parking sila. How much is your shower for? $8. $8? Yes. Okay, thank you. $8 yung shower. So tingin, gusto na yata. Pangit lang dito kasi yung washroom nila is dugyot. Truck stop siya pero isang washroom lang na nandun. Hi. $2.60. Where is that smoke coming from? There's a few fires just throughout Washington. Okay. Just close here or what? Pretty close here.
Visa debit. Okay. And more card. Please wait. You can hit no on that. No. Okay, You're all approve. set to go. Have a Thank you. Yeah. So yun. Meron ngang wildfire dito malapit sa Washington. I mean sa all the way Washington. Kita niyo yung yung smoke. Punta natin sa GP dito. I mean pakita ko lang sa inyo itong aking mga kasamahan. 4 kaming ma-unload on Monday and 4 din sa Tuesday. So dalawang set ng Silent Air. Ito kapatid din ni Bordagol din yan. Ito si JP. Ito yung nakasabay ko matanda na Pops, anong ginagawa mo? Nagpupunas-punas. Nagpupunas-punas ka? Habang... Wala, may wildfire yata, no? may usok. Palabog pa yan. Malapit dito eh. Oo? Yeah, nasa unahan lang. Huwag sana umabot. Ha? Huwag sana umabot sa atin. Wala. Nakikita mo naman ang bundok, wala masyadong pero bakit may wildfire? Sa damo siguro? Damo. Ha? Damo. Wala masyang puno, di ba? Kasi bato yan eh. Mga bato. Yan kita nyo yung puro damo lang yan, wala siyang bato. Wala bato. Walang puno. Ang dugyot pala doon sa loob, no? Kaya nga sa Dugyot, no? Isa ka kahit yung banyo. Oh, yeah. Isang banyo lang eh. Dadalawang isip ka na gamitin. Yeah. Tama nga pala. Ang mahalaga lang na at least may banyo, kasurahan, tapos may tubig. Yeah. Makapagugas tayo. Ang problema ko lang, sana ako magtatapon ng ihi. Hindi naman ako basta-basta magtatapon ng ihi kagaya niya, no? Tatapon mo lang dyan, di ba? Hindi, pwede naman sa loob. Ay, magbibit-bit ka ng galon? Ano yan, juice? Dapat doon sa mas malapit doon eh. Pwede sana yun. Ha? Okay manipunin mo na bukas na umaga para Hindi, puno na nga eh. para dun sa grabe. Si JP nga pala. Kasabay kami ngayon. Ang wala lang, si Ken, wala si Manoy. Si Manoy! Yun! Ayun Yeah. na, biyahin mo yun! Ano ba yan, ba? Oo. Natawag pa, kaya pala natawag kanina. So may nagtanong pala, ano daw ginagawa namin after ng biyahe? Anong ginagawa namin sa loob? Anong ginagawa mo sa loob? Ngayon, pagka ganitong waiting tayo, Yeah. linis ng Okay. truck habang may pagkakataon, Yan, linis ng truck. tapos bawi Load ng ng TV. tulog. Bawi tulog. Bawi tulog. TV. Panood ng konti, tawag sa pamilya, Yeah. Yeah. ganyan Yeah, mostly pag nasa loob na kami ng truck, pag tinatapos ko na yung isang video, Mostly linis ng truck. tulog eh. Yeah, tulog talaga, no? Oo, kasi pag nasa biyahe tayo, 6 oras lang tulog, 7. Kayo, nakakapito. Mas maiksi yun sa'yo, ano? Ako, mga pinakamahaba kong tulog, 5 hours dahil yun nga, nag-i-edit pa ako ng video, nag-i-edit pa ako ng mga yung video sa 360, na-transfer ko pa ang video dito sa cellphone, i-edit ko pa, hanap ako ng music. Kaya tulog ko lang 4 hours. Panonoodin, yung biyahe namin na example 8 hours, panonoodin nyo lang na 50 minutes. Kasi cut na yun. Dahil hindi ko pwedeng ipakita sa inyo for the whole 8 hours dahil maubusan kayo ng data or magsasawa kayo. So yung mga videos na yun, takes time, yung mga highlights, then pinagpuyatan talaga siya. Yun ang ginagawa. Pag nasa likod na ng bank, kain, pamilya, nood ng konting movie, stop ang edit, then edit na naman ng konti. Kailangan kasi yung utak mo, i-refresh mo eh. Tsaka Para alam mo yung gagawin mo. Yung nangyari pati na maghapon, Yeah. fresh pa sa'yo. Fresh pa sa'yo. Kasi pag nakailang araw, ano bang nangyari? lalo pag sunod-sunod mo yung mga video. Anong sunod nito? Anong sunod Mas matagal nito? mag-edit eh. Kasi Yeah. aalalahanin mo, ano bang maganda dito? Yeah. Mag-iisip ka pa ng music na i-attach mo dun sa video. Takes time. Kaya ako nakakatulog ako mga 4 to 5 hours, okay na ako dun. Puyat talaga yung paggagawa ng videos. Yeah, yung sa nagtanong, anong ginagawa? Yan. Kain, linis sa truck, kung anong pwedeng kalikutin, kinakalikot. Sa likod, lalo pag hindi ganitong mainit,
Yung likod na yan, kung silip-silip na naman kung anong pwedeng gawin eh. Eh, pwede mong grasahan. Yeah, kung ano mong pwedeng gawin sa loob. Wala lang shop dito, no? Wala. Yeah, travel plaza siya pero pangit sa loob, walang mga Medyo luma. accessories na mga Medyo luma. ha? Medyo luma. Yeah, luma nga siya ang style. Shell siya eh, no? Tapos saan ang truck? Doon sa kabilang truck. Pero kagalingan, Wala yata pop ng truck dito, Paps. ha? Nandun ang Meron ba? Yeah, sa kabilang side. May timbangan din sila. Kagandahan lang, simentado lahat. It's good. Yeah. Tapos maganda yung Yeah, maganda sana ang view kung Nagkataon lang mausok eh. mausok kasi nga may wildfire. Kaya nakakayang kaganitong simentado, nakakayang magtapon ng mga ganyan, no? Kita niyo yung mga stain na yan. Yung ibang driver nagtatapon ng mga ihi sa gabi, lalo sa labs, no? Oo. Kaya sa labs, sa mga truck parking, huwag kang Doon sa ano, doon sa Sherwood, katabi ko letter I. Eh nandun ako sa likod, nag-UC. Magtatapon sana siya ng ihi, nakita niyo ako eh. Saka, Yun ang isang dahilan kung bakit kami hindi nagpapasok ng sapatos o tsinelas o Yeah. ano mang ginagamit namin sa loob ng back. Hanggang doon lang sa may apakan ng driver. Kasi syempre, inapak ko sa sahig. yeah. Tapos, Kahit na ano, papasok ko dumi, sa washroom eh. washroom, dumi ng, alam mo na, at least hindi mo may pasok Yeah, sa hindi mo loob. pasok. Hanggang ano lang talaga, hanggang floor mat lang siya. Hanggang doon lang. Tatapon sana siya, gaganyan siya. May tao pala. Binalik niya sa loob. Alam mo, itatapon mo siya, magkakalat yan, magbabaho na. Tapos Oo. ikaw, gagapang-gapang ka sa ilalim kasi may gagawin ka. Yung pala, may ihi. Hindi lang naman letter I, kundi yung mga letter S eh. Marami din. Maraming ano, lalo na pagka... Mga walang delikadisa ba, mga driver. Hindi nahihiya. Ako, meron akong puno ng ihi doon, pero bote. hindi, yung ano, yung malaki. Yung lalagyan. Oo, sabi ko, kung magbibit-bit ako ng Maganda ihi, sana okay. kahit sa lupa. Sa lupa, okay lang. Pero sa semento, hindi pwede eh. Maglalakad ako papunta doon, tapos makikita na ako, bit-bit yung ihi ko. Yung juice. Lalo na sa mga pull-out. Pag makikita mo yung pull-out, sa gilid ng pull-out, sa may ditch, punong-puno ng bote ng ihi ng Yeah, tinatapon lang lahat. Nakakaya, wala mga, yung iba walang delikadisa, yung iba walang, I don't know. Hindi sila... Pero ang kintab ng truck mo, ano? Nagpagugas ako. Ganun naman. Punta rito. Hindi ito yung truck niya. Pinalitan lang siya kasi may ginagawa doon sa truck niya. Pero ito ay 16 series 16 din. series na rin to. Sa iyo ay 16 of 50, 1650. This one is 1635. 37. 37. So bago pa rin siya. Bago ba rin Pero to? bakit ibang ano niya? Ito yung last series na nakuha natin ng walang flarings. Kasabay ito nung kay Ken. Ah, Diba okay. yung kay Ken wala rin flarings. Pagpatak ng 45 yata pataas, Meron na flaring. may flarings. Pero tinanggalan na, di ba? Tinanggal yung kalahati. Pero alin ang mas maganda para sa iyo? Yung ganito o yung may flaring? Mas Sa maganda to, di ba? Yung makina, tsaka yung horsepower, mas maganda yung may flarings. Kasi mas malaki yung makina nun. Pang ano talaga siya, pang RGN Pang style. RGN yun. Tsaka talagang baga makisig makina nun. Dito, hindi siya ganun ka-torquey. Kaya pag umaahon to, minsan Yeah, pero ito sa ganitong style, ay, gusto yung mo ganito mas maganda. mas maganda to, ano? Kasi tagusan yung hangin eh. Yeah, so may flarings. Oh, Lalo yung pag flarings, ramdam mo yung hangin eh. yeah, saka maganda siya i-maintain eh dahil Tsaka yun, stainless. yun, mas madali siyang i-maintain. Tsaka ano siya, makintab kasi puro aluminum eh. Oh, yeah. Tapos kasi yung may flarings, plastic lahat, pati yung bumper plastic. Oh, plastic na pa. Puro plastic siya. So pag nagasgas siya, madali siyang magasgas, tinamaan ng bato, magasgas. Medyo Ito ano pag ba? ma-maintain na ano siya, madali lang linis. linisin. Yeah. Mark, pag binuksan ko yung sa'yo walang puro strap. Oh my. Puro strap eh. Oh, Oh. nilipat mo lahat sa'yo? Galing sa ano? Oo, nandiyan lahat ng strap ko. Eh, nung Oh, really? Nung nakita ko binuksan mo sa'yo, walang strap si Mark. Grabing strap. Oh, ano yun, 30? Ay, sigaw ko ba ito siguro? 30 feet? Puro 30 yan. Lahat ng ano, mahaba na dito sa likod. Ito, ano pa rin siya ang trailer mo? Maayos pa na. 13 series. 13 series. Yung sa akin, luma yun eh. 12. 1266.
Yung mga bago natin 15 na eh. Yung mga bago 15. Yeah. Huwag pa niya dito. Nilagyan nila nito kasi may mga kasama tayong mga puti. Nahulog. Nahulog. Oh, really? Oo. Shoot dito. Oo, si ano. Holy. Hindi ko nasasabihin yung pangalan pero kilala mo yun. Nag-aayos siya dyan, napamali siya ng step. Nalaglag siya rito, gasgas yung bitahan niya. Ay, di. Tatama yan dito. Oh, yeah. Yung mga tornilyo dyan. Oh my Kaya goodness. naglagay na sila ng... Kaya pala yung inano ni Ashley na magpalagay. Meron pala nangyari. Oo. Ah. Alam mo yun, kilala mo yun. Kung binanggit ko sa'yo mamaya, kilala mo yun. Nalaglag siya dyan. Holy smoke. Hindi Pilipino. Puti. Ah, puti. Yan, sa mga nagtatanong kung nasaan na si 1447, hindi ko alam. Baka bininta na, baka isa. Ay, may gumagamit local. Ah, local siya? Local lang gumagamit. Parang ano, yung mga bagong driver na bago pa lang, syempre tinetesting pa lang nila yung yung ano nila abilities pa. Yun ang binibigay nila yung medyo luma. Oo, yung luma. Para kahit paano kung ano man ang mangyari, hindi masakit. Oo, luma na eh. For binta na, di ba? Magamit sa Yeah. kanila ng mga siguro mga 6 months bago ibenta. Pero pag mga nakatapos na siguro na 3 months, binibigyan ka na ng mga newer, di ba? Within a year. Within a year. Within a year. Mahalata mo siyang, ano, pintap pa eh. Tapos pag ibinalik na naman sa iyo yung truck, lipat ka naman ng gamit. Lipat na. Holy moly. Pag naglipat ng gamit, it takes a day. Yeah, hindi pwedeng isang ano, no? araw. Oo, kasi yung gamit mo lahat, gamit mo sa loob ng cab. Buti sana kung dalawa kayo, pasahan. Kung ikaw lang mag-isa. Ay! Grabe. Hindi, pag maglipat ka, dalhin mo itong truck mo sa bahay. Dalawa yung dadaling ko. Bilahin mo sa case. Hindi, usually ang ginagawa ko pag maglilipat, sinasama ko yung asawa ko. Para siya mag, ano? Kaya lang Yeah, that's minsan good. pag hindi pa pwede, di solo. Maghapon yun. Yeah. Totoo yun. Yung maglipat ang mahirap na anong part. Chain, lalo pag mga chain, malalaki ang chain. Pag sinabi nila, bakit maghapon inaabot? Maghapon inaabot kasi halos bahay na natin to. Siyempre yung gamit mo, damit, Yeah. yung mga accessories mo, yung mga dami nga. Pag nga nilagay mo sa bag, siguro may 10 bag. Akala mo lang, kukunti lang yung gamit mo, ano? Pero pag tinanggal mo na lahat, ang dami pala. Tapos may mga gamit ka na, meron pala ako nito. Hindi mo na nakita. Ay, meron pala ako nito. Okay. Yeah. Kasi pag nandiyan ka na, wala ka ng time na halongkatin eh. Pero pag once unless na na... kailangan mo, meron Yeah. ako yan eh. Sa haraka mo hanapin. Oh yeah, ito yung aming buhay. Okay, ito lang yung sa RGA na side. Pag may mga ganito kaming load, meron talaga kaming staging area. May mga araw talaga kami maghihintay. Kasi hindi yung pagka-load sa amin, the next few days, i-deliver mo, may staging siya. May schedule. May schedule siya. May May schedule yung aming delivery. Tsaka ang ginagawa kasi ng company, kasi medyo dahil nga yung schedule nito dapat ukma dun sa schedule nung magkakabit. Oh. So binibigyan tayo ng extra day. Kung Extra ano day. man ang mangyari sa kalsada, halimbawa nasiraan ka, isang araw ka na delay, abot ka pa rin sa Abot ka schedule pa rin. mo. Kasi ano, kaya pala may allowance ano? May allowance. Na araw. Pagka ganito malapit sa atin isang araw, Yeah. pag medyo malayo, pagka Virginia na 2 araw. Kaya dumating kami kahapon dito. Ngayong araw na to for the whole Sunday, wala kaming gagawin kasi ito yung staging namin. Staging area na in case nasiraan ka kahapon, makakahabol ka pa ngayon. Makakahabol ka pa rin. Yeah. Then staging ka, relax. Then tomorrow morning, Deliver. anong oras tayo magagano? Alis? Maga? Oh, umaga. Alas 4. Dahil hindi natin maabuti ng rush hour dito eh. Mahirap kasi dun sa may looban pag inabot Oo. tayo, Lunes pa man din. Yeah. Pag inabot tayo ng rush hour dun, maraming 4-wheeler. Kaya nga. Mga alas 4 Alas 4. para doon lang tayo Stage tayo dun, tapos idlipul eh kung kaya gusto mo. Yeah. Kasi mga 7:30 naman. Alas 10 pa lang ang aking schedule. 11, pagkasunod tayo. Sunod pala tayo. So, ibig sabihin, mauna sila. Silang dalawa. Oo, di bahala silang dalawa. Oo, wala sila. Yeah. Alas 10 kami bukas, sa Martes sa Tacoma, yung aming reload. Pabalik naman ng Canada. Saan ka? Ako ay sa... Saan ba ako? Sa Ako, Saskatchewan ako eh. Rocky View ako. Rocky View sa may Kindersley. Alberta. Kindersley. Alberta yan, di ba? Hindi, sa Saskatchewan. Border. Border? Malapit tayo. Yeah. Sunod lang ng Allsas. So, Canada, America, Canada, West. Then sunod naman, punta na naman ng Midwest. Midwest. Malamang Midwest tayo. Midwest na naman, then balik na naman, then West na naman. Ganon yung aming schedule ngayon. Ito yung aming bread and butter, Silent Air.
Walang QI. Tatanong kayo, ano? Anong ginagawa namin after ng work? Ito, sa loob ng truck. Then, linis ng truck, nood ng TV. Mostly, nanonood ako ng TV. And then, edit ng videos. Charge ng mga kailangan kong i-charge ng mga 360. Paperworks. Then, kakain. Okay, kahapon, naipasok ko kasi yung aking sapatos. Dahil nga doon sa border, di ba? Tapos yung border officer, pinasok niya yung kanyang sapatos. Okay. Alam ko madumi yun. Meron kaming panglinis. Tanggal ng mga stain. Kasi sa loob ng truck, I mean dito sa loob nakapaalang kami. Minsan nakamidyas. Ito yung panggamit namin sa mga charging sa tubig. Nanonood ako ng ano eh, Highway Thru Hell. Siya na medyo maingay sa background. And then laging may, para laging mabango ang truck. So yung sinabi ni GP, kaya hanggang dyan lang yung mga tsinelas namin, no? Hindi namin pinapasok dito kasi dugyot na eh, madumi. Ito ay chargeable. Malakas siya, maganda siya gamitin. I know na meron kayo nito sa mga nabili sa Costco. Okay, hindi ko kunin yung aking rice kahapon dahil I know na tama ako. Okay, wala sa listahan nila. So yung aking kanin, niluluto ko na siya and then nilalagay ko na lang sa freezer para sa ref, para ano na lang siya, microwave na lang ang ginagawa ko palagi. Then ito mga frozen na more on microwave, kaya meron kaming microwave sa loob ng truck. Mga long haul dito sa Amerika, sa Canada, may mga microwave. Kahit sa Europe I think may mga microwave sila kasi meron siyang inverter sa ilalim. Then microwave 3 minutes. Yeah, every time natitigil ako, ito talagang pinapanood ko, itong Highway Thru Hell, kasi pag panoorin mo yung full video by phone, meron siyang bayad. I don't know dito sa ano, free for 2 hours na ano niya, 2 hours yung playing time. Parating na truck. Oh, yun. Oh, sumutsa sa lalim mo. Ang ulo ng truck, kaya naipit yung isang letter I. But as Jamie approaches Prince George, diba, nagkamali sila ng entry. Sinasabi ko, sa oversize, ang pinakapangit
pag i-pull mo o yung ikarga mo ay yung sobrang taas. Kasi pag nagkamali ka sa yung desisyon, nagkamali ka sa yung route, papasukin mo yung city, meron palang low bridge, doon ka sasabit. Ito, veterano na to, no? Pero nagkakamali pa rin siya sa kanyang navigation. Isang pagkakamali mo lang sa yung navigation, papasok ka sa mga low bridge area ng downtown, ng city, ng town or whatsoever, you fuck up. Kaya make sure lagi, every time na bibigyan ka ng overheight, make sure na 0-0 talaga yung navigation. Make sure na 0-0 tama talaga. Yun ang point talaga ng yung navigation. Kasi sa pagkakamali mo lang, meron kang 15 high. 15 high, mataas na yan kasi 13.6 lang yung level ng mga bridge. I mean yung level ng mga reefer, mga dry van, 13.6 ang normal height. Pag 15, mataas na yan. Fuck up ka na sa iyong route. Kaya hindi siya madali. Ito, sa Prince George lang yan nangyari. Okay? Hindi siya busy city, kagaya ng Amerika. Prince George, British Columbia. How much more pag doon ka sa loob ng city ng Minneapolis, Texas, or yung mga busy area, Chicago, magkakamali ka ng iyong ruta, wala ka na. You know? Kagaya no? Low clearance. Oh, di ba? That's what I meant, bro. Magkakamali ka na yung height, gano'n na mangyayari sa'yo. I don't need this trailer to hit a bridge twice. That was a little tight. That was really cool. Yan ang feeling pag mag-haul ka ng overheight na load pag dumadaan ka sa ilalim ng tulay. And she should be smooth sailing from here on in. Diba? It's not easy. Hey, mga choy. Kaya gising ko lang. Alas 7 na ng gabi dito sa Washington. Wala yung basura. Kakahiyang magkalat. Tapon pa talaga dito. Anyway, yeah, check ko lang yung aking mga ilaw. Test lang. Kasi bukas ng umaga, alas kami dito sa parking. Lights is okay. Oh, lumabas yung kahoy. Yeah. Gising ko lang dahil wala ka naman ibang gagawin pag nandito ka sa parking. Kung wala kang pupuntahan, hindi tulog, bawi ng tulog sa truck, then nood ng TV na naman. Walang option eh. At least meron kang TV mapaglibangan habang naghihintay ka ng iyong araw kung kailan kayo aalis or kailan kayo ma-unload. Dito ka lang sa loob ng truck, linis, etc. Linis para the next day pag biyahe mo komportable ka, maliwalas yung pakiramdam mo dahil yung truck mo nalinis mo na. Kasi nakaka-stress eh pag once na marami kang kalat dito. I don't know, may mga driver talaga na kalat sa truck, as in sobrang kalat nila sa truck, wala silang pakialam sa paligid nila. Well, kanya-kanya ng ang driver. Dito ka kumakain, dito ka natutulog, ito yung trabaho mo, then sobrang kalat ng truck mo. Sa kanila yon, wala tayong paki dyan. But kung malinis ka, gusto mo laging maliwalas yung surroundings mo habang nagde-drive ka, napaka-smooth yung utak mo, positive, dahil I mean paglingon mo dito, okay, naka-arrange dyan, okay yung basura, wala masyadong kalat dito sa likod, di ba?
So smooth ka lang. Ang mindset mo is destination. Wala ka nang iisipin. But again, yung iba, kung wala silang pakailan, bahala sila. Sa kanilang truck yun, sa kanilang loob ng truck yun, magre-reflect yun sa pagkatao mo. Okay? Magre-reflect yun sa pagkatao mo. Anyway, again, tatapusin ko tong aking video. Dito ko tatapusin tong aking Sunday dito sa may Rock Island, Washington. Bukas ng umaga, just a couple of kilometers, 11 kilometers, nandun na kami sa aming staging area. Then morning 7:30 o'clock, 7:30 ng umaga, ma-unload na kami din. Another drive na naman for 4 hours yata, papuntang Tacoma. Tuesday morning, load kami, papunta namang, pabalik naman ng Canada. So, bibitawan ko na kayo. Enjoy the rest of the week, mga choy, mga chay. Pag-amping mo talan sa inyong mga kinabuhi, inyong pangadlaw-adlaw nga trabaho. I'll see you guys on my next video. Pag-amping mo, keep safe, and we'll keep on trucking. Bye-bye.